Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang, at ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay itinakdang maghahari sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa dami na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang magsasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. Ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria,
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po. Halina't magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay, ngayong Sabado, 15 ng Agosto, 2026. Dakilang kapistahan ng maluwalhating pag-akyat kay Maria sa langit. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayon, narinig natin ang pagdalaw ni Maria sa pinsan niyang si Elizabeth. Pagkatapos siyang tanggapin ni Maria ang tawag ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas, hindi siya nanatili para isipin lamang yung sarili niya. Anong ginawa ni Mama Mary? Naglakbay siya upang maglingkod. At nang makita siya ni Elizabeth, sinabi nito, "Pinagpala ka sa babaeng lahat." At sumagot si Maria sa pamamagitan ng Magnificat, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon." Mga kapatid, dito makikita natin ang puso ni Maria. Isang pusong marunong magtiwala, magpasalamat at mag-alay ng sarili sa Diyos. Ang assumption of Mary ay ang paniniwala ng simbahan na matapos ang kanyang buhay sa lupa, si Mama Mary ay iniakyat ng Diyos, katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian ng langit. Hindi lamang ito tungkol kay Mama Mary. Ito po ay isang paalala tungkol sa pangako ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ito po ang mensahe para sa atin ngayon, mga kapatid. Tularan natin ang pagmamahal ni Maria kay Jesus para tayo rin ay makaakyat sa langit. Kasi po sa mundo ngayon, madalas nakatuon tayo sa mga bagay na pansamantala, di ba? Nakakapit tayo sa mga makamundong bagay, sa seguridad, no? Sa kayamanan, sa katanyagan. Pero pinapaalala sa atin ni Mama Mary na ang tunay nating hantungan ay hindi lamang sa buhay na ito. Tinatawag tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan kasama niya. Pero hindi naman ibig sabihin na baliwala ang mga responsibilidad natin dito sa mundo. Siyempre, kailangan pa rin nating magsumikap. Pero sa likod ng mga ito, kay Jesus lang tayo dapat kumapit. Dahil alam natin na ang hantungan ng buhay ay sa langit, kasama niya. Mas nagiging makabuluhan ang ating mga sakripisyo, paglilingkod, at pagmamahal kung yan ang ating nasa isip. Kaya po tulad ni Maria, tinatawag din tayong magsabi ng oo sa Diyos araw-araw. Kahit hindi natin nakikita ang buong plano ni Lord, magtiwala tayo na tapat ang Diyos sa mga pangako niya. Kaya mamuhay tayong nakatingin sa langit habang tapat nating ginagampanan ang mga misyon natin dito sa lupa. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, no? Paano ko inihahanda ang sarili ko? Hindi lang para sa kinabukasan ko, pero para sa kalangitan. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, turuan mo po kaming tularan ang pananampalataya ni Maria na laging nagtitiwala sa iyong pangako. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may pag-asa at manatili kaming tapat hanggang sa makapiling ka namin sa kaluwalhatian. Amen. Maria na iniakyat sa langit, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.